The message this morning is yung the armor of God, ang baluti ng Diyos. Hallelujah. So tayo po, alam naman natin, no, nung Pasko, nung New Year, ay talagang, masarap naman talaga yung may magandang damit. No? Masarap ang pakiramdam mo, you feel fresh, at kumbaga natutuwa ka, pero iba yung damit natin ngayong 2024 sa spiritual. We need the armor of God. Amen. Kailangan natin ito dahil tunay nga, hindi natin alam kung ano ang darating ngayong 2024, but then kapag suot natin ito, the armor of God, ang baluti ng Diyos, ay alam natin. Amen. We are always on the winning side. Hallelujah. Amen. So, the armor, ang ibig sabihin ng armor, ang meaning nito, tinignan ko, the metal coverings formerly worn by soldiers or warriors. So, ito yung mga sinusuot ng mga nakikipaglaban, nakikipagdigma to protect the body in battle. Kumbaga, para maprotektahan ka kapag may mga kalaban ka, na proprotektahan ka dahil nga may suot-suot ka. In the physical, sa physical po, kaya tayo nagdadamit, syempre para maprotektahan ka. Maprotektahan ka sa lamig, maprotektahan ka sa kahihiyan. Amen. So, iba't ibang uri ng ang damit ang ginagamit natin. Syempre, pag summer, ibang gagamitin mo. No? Kapag winter or wet season, iba ang ginagamit mo. So, iba-iba ang klase ng damit. Pero sa spiritual, in the spiritual realm, no, kailangan natin the armor of God. Amen. Hallelujah. Sabi nga ng mga prophets, may mga nagsasabi, mga prophecies, this 2024 ay talagang war daw. So marami daw mga hindi magagandang pangyayari. At saka even our economy, no, ay talagang babagsak. Talagang pagpakikinggan mo, babasahin mo yung mga na papanood mo, no, talagang magkakaroon ka ng takot. Pero, kaya natin papag-aralan ito, we need the armor of God para tayong laging maging matatag. Amen, sa Panginoon. Praise the Lord. Sabi sa Ephesians chapter 6, verse 10, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Kumbaga, kailangan daw maging strong tayo. Amen. Magpakatatag tayo. Hallelujah. And in the power of His might. Actually, kumbaga, binibigay natin ito sa ating mga kaibigan, lalo na kapag sila ay nagkakaroon ng problema. Sinasabi natin, be strong in the Lord. No? Magpakatatag ka sa Panginoon. Amen. Kumbaga, magpakatibay or magpakatatag kayo sa pakikipag-isa ninyo sa Panginoon dahil kailangan ninyo ito. Amen. So, paano ba maging strong in the Lord? Kaya nga sinasabi dito, put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. So, kumbaga, paano ka maging matatag? Paano ka magiging magpakatibay? Kailangan mo ng baluti, ang baluti ng Diyos. You need the whole armor of God para maging matatag ka. Amen. Sabi pa dito, for we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against the spiritual host of the wickedness in the heavenly places. Amen. So, hindi raw tayo nakikipagbaka, no? Dito physically, kundi nakikipagbaka tayo spiritually. Marami diyan sa alapap, mga sabi nga dito, mga demonyo, no? Principalities against powers, against the rulers of the darkness, no? Mga kumbaga mga kawal ni Satan, talagang nandyan yung mga kalaban natin, nandyan sila sa alapaap. So parang nakakatakot, no? Parang iniisip mo, kailangan kong magsuot ng baluti ng Diyos dahil parang akong isang sundalo, isang warrior, no? Na kailangan kong makipagbaka. Pero sabi dito sa verse 13, therefore, take up the whole armor of God that you may be able to withstand in the evil day, and having done
all to stand. Amen. Sabi nga na talagang tayo ay on the winning side na. Pero kailangan mo pa rin isuot yung armor of God. Bakit? Talagang gagawa ang dyablo na talagang ikaw ay puntiryahin ka. Lalo na alam niya na tayo ay mga Kristiyano at sabi nga, the battle, tapos na ang labanan. Pero kailangan mo pa rin isuot yung armor of God dahil gumagawa ang estratehiya ang dyablo, mga schemes of the devil para ikaw, kapatid, ikaw ay talagang malabanan niya. Yun talaga ang gusto ng dyablo. Amen. So pag-aralan natin what is the first armor. Hallelujah. The number 1 is gird your waist with truth, no, or the belt of truth. Sabi, gawin ninyong bigkis ang katotohanan. Hallelujah. Stand therefore, having girded your waist with truth, having put on the breastplate of righteousness. Amen. So, pangalawa na yung breastplate of righteousness. So, sinabi dito na magkaroon tayo ng bigkis ng katotohanan, belt of truth. Bakit kaya nauna itong belt of truth? Amen. Sa John chapter 14 verses 6, no? Verse 6, alam naman natin ito. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No man cometh to the Father except by me. Ako ang daan, ako ang katotohanan, at ang buhay walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Jesus is the truth. Amen. So maraming nagsasabi, syempre maraming mga churches kami ang tama, kami ang katotohanan, no? Kayo ay mali. Hindi dito pinag-uusapan, no? Kung ikaw ay tama, kung ikaw ay mali, kung ano ang doktrina mo. Amen. Ang pinag-uusapan dito, sino ba? It's not about something or it's not about doctrines. It's who is the truth. Walang iba kundi si Jesus. He is the truth. Kaya ang kailangan mo ay hindi yung mga kung ano-anong mga doktrina. Ang kailangan mo muna ay walang iba kung sino ang katotohanan, si Jesus. Amen? Dahil siya ang magtuturo sa iyo ng katotohanan. You need Jesus Christ. Kaya nga sabi, Jesus is the truth. Sabi ni Jesus, I am the truth. Ako ang katotohanan. Kung ikaw ay nagugulumihanan, no? So, lumapit ka lamang sa akin dahil ako ang katotohanan. Amen. Hallelujah. At Satan wants you to wear lies. Kumbaga, ang gusto ng dyablo ay lagi kang nagsisinungaling. Why? Because Satan, siya yung pinaka-father of all lies. Kaya kapag ikaw ay laging nagsisinungaling, ang ama mo ay ang dyablo, si Satan. But then, si Jesus, no? He is the truth. Yun ang gusto ng ating Panginoon na isuot natin, no? The belt of truth. Bakit kaya belt, no? So, dahil kapag ito, yung katotohanan, kapag alam mo ang katotohanan, no, hindi ka napapahamak at hindi ka napapahiya. Hindi ba kapag wala kang belt at ang iyong pantalon ay maluwag, ay may possibility, no, na mahuhubaran ka, no? So mapapahiya ka. No, kaya belt of truth, si Jesus lamang ang magbibigay sa iyo ng katotohanan at aalisin niya. Kumbaga, ililigtas ka niya sa kahihiyan. Kapatid, kailangan mo si Jesus because He is the truth. Amen. Hallelujah. Kailangan mo si Jesus dahil siya ang magtuturo sa iyo ng katotohanan. There are times na kahit ikaw ay nagbabasa ng salita ng Diyos, hindi mo naiintindihan, you need Jesus Christ. You need the truth. Kaya nga kailangan mo the belt of truth. Kaya kapag kahit nakakapakinig ka, nakakapanood ka ng mga gawain ng Panginoon na alam mo, kumbaga nagbe-bear witness sa iyong espiritu na, may mali dito. Lalo na kapag hindi sila naniniwala, no, sa mga himala, no, sa mga gawain, no, ng banal na espiritu, hindi sa Diyos to.
Amen. Dahil tunay nga, walang imposible sa Panginoon. Inaawit natin kanina, nothing is impossible with God. Amen. At alam ko naranasan ninyo, may mga prayers kayo na natugon ng Diyos. Kaya nga, He is the truth. Jesus is the truth. No? He will lead you. No? He will guide you, no, kung ano ang dapat mong gawin para maintindihan mo talaga ang katotohanan na ang Diyos natin ay makapangyarihan. Amen. Nothing is impossible with Him. Amen. Na dumaan ka man, no, sa mga struggles sa buhay, kapatid, nandiyan ang Diyos. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. So, paano mo makikilala si Jesus? Siyempre, by prayer, by meditating on the Word of God. Amen. At siyempre, kapag ikaw ay nakikipag-fellowship ng mga ganito, amen, sa mga prayer groups na ipapangaral, no, ang salita ng Diyos, no, sa prayer meeting, amen. So, kumbaga, kapag ikaw naman ay mas inaalaw mo ang social media, no, sa buhay mo, at talagang makikita mo doon na talagang puro lies, no? Maraming mga kasinungalingan. Pero kapag ikaw ay nagbabasa ng salita ng Diyos, anumang mga kasinungalingan ang sinasabi, no? Sa social media, madidetermine mo yon kung ito nga ba ay kasinungalingan o hindi. Amen? Praise the Lord. So we need the belt of truth. Amen? We need Jesus Christ sa buhay natin. Number 2, the breastplate of righteousness. Sabi, itakip sa dibdib ang baluti ng pagkamatuwid. Amen. So, breastplate of righteousness. Hallelujah. So, tunay nga, as Christians, dapat alam natin na tayo ay matuwid. So, paano ba? Paano tayo nagiging matuwid, kapatid? Nung tinanggap mo yung truth, nung tinanggap mo si Jesus sa puso mo at talagang hinayaan mo na siyang maghari sa buhay mo, you are righteous in the eyes of God. Ikaw ay matuwid. No, paano naman yan, pastora? Nagkakasala ako. No, kumbaga, yung mga kasalanan ko, hindi niya, kumbaga, matindi ang mga nagawa kong kasalanan. Kapag ibinigay mo na sa ating Panginoon, humingi ka ng tawad sa lahat ng ginawa mong pagkakasala, ay talagang matuwid ka sa paningin ng Diyos. Nandyan ang kaaway na lagi kanyang sinasabihan na, ano ba, no, talagang pinapaalala niya yung mga nakasalanan mo nung mga nakaraan para talagang masira ang pagtingin mo sa Diyos. Pero sabi nga, I am righteous in God through Christ Jesus. Kumbaga, ang katwiran mo, yung pagiging matuwid mo ay hindi nakabase sa kagagawan mo. No, kapag ikaw ay gumagawa ng mabuti, iniisip mo matuwid ka, hindi. Dahil kinuha na lahat ng ating Panginoon ang nakikita ng ating Diyos Ama kapag if you stand before God, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Matuwid ka sa Kanya. No? Pero sabi ng diablo, lagi niyang sinasabi, wala kang masama ka pa rin. Tignan mo itong mga ginawa mo. No, pinapaalala niya sa iyo yung mga ginawa mo. Pero kapag sinabi mo, Jesus Christ is my Savior, Jesus Christ is my righteousness. Amen. So, eto, kumbaga, tinitignan mo ang sarili mo kung paano tinitignan ka ng Ama na nasa langit. Ang tingin sa iyo ng Diyos na nasa langit ay matuwid ka. Pero dahil nga ang kaaway ay pinipilit na hindi ka matuwid, ay dapat paglabanan mo ito. Isuot mo nga yung breastplate, yung baluti ng pagka-matuwid, the breastplate of righteousness. Dahil kapag hindi mo na isuot ito, talagang kawawa ka. Lagi mo na lang nire-resurrect, nire-retrieve, no, ng kaaway yung mga nagawa mong pagkakamali at doon niya dinidikdik ang iyong kaisipan. Pero sabihin mo, in Jesus' name, ako ay matuwid. My righteousness is Jesus Christ. Hindi yung aking mga kagagawan, bagkos ang aking Panginoong Yesus, ang aking katwiran. Hallelujah. The design of the breastplate is to protect. Siyempre, our natural form of protection is often found in our self-image. No? Kung minsan tinitignan mo kasi ang sarili mo na wala na ka namang ginagawang hindi maganda,
Kumbaga yung self-image mo ay ako mabuting tao ako. Amen. Siyempre nung ako ay wala pa, hindi pa ako nakakakilala sa Panginoon, parang feeling ko matuwid naman ako eh. No, hindi naman ako gumagawa ng mga may tinatawag silang mga mortal sins, no? Kung gumagawa man ako ng kasalanan, mga venial sins lang. Doon kasi sa dati ganun, no? So kapag ikaw ay nag-confess at sasabihin sa iyo ang gagawin mo, so feeling mo matuwid ka, malinis ka. Hindi po ganon ang katwiran ng isang Kristiyano. Our righteousness, hindi yung ginagawa mo, kundi our righteousness is Jesus Christ. Hindi nakatuon. Amen? Ang iyong katwiran sa sarili mo, nakatuon yan sa ating Panginoon. Kaya nga, yung the whole armor of God, actually nakatuon lang yan sa ating Panginoong Jesus. Amen? So, ang pinakauna talaga, kailangan mo si Jesus sa puso mo, sa buhay mo, dahil hindi mo maisusuot ito kung wala talaga ang ating Panginoong Jesus. Hallelujah! So, the breastplate of righteousness deals with us getting to the point of seeing ourselves from God's perspective. Yun talaga ang dapat nating makita. Kung paano ba tayo tinitignan ng ating Diyos Ama na nasa langit. Huwag yung ating pagtingin sa sarili natin. Kaya kung minsan talagang nade-depress ang isang tao, nagkakaroon ng hindi magandang mga pangyayari sa buhay niya, dahil ang tingin niya sa sarili niya, lalo na kapag nakikinig siya sa sinasabi ng iba na wala kang kwenta, wala kang mapupuntahan, no, wala kang maa-achieve. No, kumbaga kapag doon ka nakatingin, doon ka nakikinig, ay mawawalan ka, no, hindi mo makikita kung ano pala talaga ang plano ng Diyos sa buhay mo. Kaya napakaganda, if you put on the breastplate of righteousness, sasabihin mo na ako ay matuwid dahil sa ating Panginoong Jesucristo, makikita mo ngayon na kung paano ka tinitignan ng iyong Ama na nasa langit. May mabuting plano ang aking Ama na nasa langit. Siyempre, hindi ba tayong mga magulang, we want the best for our children? How much more our Heavenly Father in heaven? Amen? Grabe, how much more yung ating Ama na nasa langit, He wants the best for us. Amen? Kaya dapat tayo ay isuot natin, no, the breastplate of righteousness. Sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya'y itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Amen? Kumbaga dahil sa iyong mga kasalanan, no, na kinuha na ni Kristo, yung kasalanan mo wala na sa iyo, na ibigay mo na kay Kristo. Kaya ang tingin sa iyo ng ating Diyos Ama na nasa langit, matuwid ka. Hindi dahil sa iyong sa sarili mo, kundi dahil sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? Kaya kapag dinidikdik sa iyo ng dyablo na, no, bakit ganyan ka lang? No, hindi. No, may plano ang Panginoon may plano ang Diyos sa akin at ako ay matuwid. Amen? So, may magandang ginagawa ang Diyos. God is working in your situation. Be at peace. Amen? Yan po ang isang natanggap namin na mensahe ng Panginoon. God is working in your situation. Be at peace. No? Ang Diyos ang gumagawa sa buhay mo, kaya magkaroon ka ng kapayapaan. Kaya nga maraming nagpapakamatay dahil walang kapayapaan, nagugulumihanan. Napakahirap yata na mamuhay na wala kang kapayapaan. Pero sa ating Panginoong Jesus, amen, may kapayapaan because He is the Prince of Peace. Hallelujah! Praise the Lord! Isuot ang panyapak ng pagiging handa sa pangangaral ng mabuting balita ng pakikipagkasundo sa Diyos. Okay? Shod your feet with the gospel of peace. Amen. Kumbaga, yung panyapak mo naman, sabi doon, isuot mo yung panyapak mo. So, napakahirap, di ba? Kapag ikaw ay walang panyapak, wala kang tsinelas, wala kang sapatos, na fitted sa iyo. No? Hindi ba kapag ikaw ay walang panyapak at nakapaapa ka pa lang,
ay talagang napakahirap. Masusugatan ka, hindi ka lang masusugatan, kumbaga nakakadiri kung minsan. Amen. Kung meron ka namang panyapak, no, may sapatos ka, ang laki-laki naman, you don't feel comfortable. Hindi ka komportable. Kaya nga, dapat fit sa iyo. Sakto sa size mo, yung panyapak mo. At sabi doon, kapag ito ay sakto, kung sakto ang panyapak mo, the gospel of peace, saan ka man magpunta, hindi ka mai-injure, saan ka man magpunta, ay kaya mong maglakad ng maayos. Dahil sakto ang panyapak mo. Sa spiritual, ang panyapak na yan ay walang iba, kundi ang mabuting balita. Amen. Dapat hindi lang ikaw, no, ang talagang nakakaranas, no, ng maayos, no, at magandang kumbaga way na pamumuhay mo, kundi i-share mo rin yan, no, sa hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon, no, sa mga kaibigan mo, lalo na sa kapamilya mo, i-share mo ang mabuting balita. Amen. Kaya nga sabi dito na dapat yung suot mo ay fitted sa iyo para saan ka man magpuntang lugar. Saan ka man pumunta na sinishare mo ang salita ng Diyos, kumbaga tatanggapin ka. Amen? No? Sa anumang klase ng tao, may class A, class B, no? Lalo na yung mga mayayaman, akala natin hindi nangangailangan ng salita ng Diyos. Amen? Kapag suot mo, no, ang panyapak, the gospel of peace, makakapagbigay ka ng kapayapaan. Kasi ang kapayapaan talaga kailangan ng isang tao yan. Amen? Kapayapaan, no? Dahil ang hirap, hindi nakakatulog ang marami. Dahil ang dami-daming iniisip, walang kapayapaan. Kaya kailangan anumang klase ng tao, anumang lugar ang pupuntahan mo, hindi ka masasaktan. Amen? Dahil suot mo ang panyapak. No, na kung saan doon mo sineshare mo ang mabuting balita. Nung kami ay nagba-Bible study, syempre iba't ibang lugar ang nakakausap namin na kung minsan pinagsasarahan ka ng pinto, no, at talagang kung minsan nakakarinig ka ng hindi maganda, bakit ka naman masasaktan? Amen? Kapag ang alam mo na yung sineshare mo, ibinibigay mo sila, sa kanila ay ang salita ng Diyos na magbibigay sa kanila ng kapayapaan ay talagang the more na mag-share ka ng Word of God. Amen. So there is joy. Meron talagang kagalakan kapag ikaw ay nag-share ng salita ng Diyos. Sabi sa Luke chapter 2, verse 13, biglang lumitaw kasama ng anghel ang isang malaking hukbo. Sa mga anghel sa kalangitan, sila'y nagpupuri sa Diyos at umaawit. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. So nung ipinanganak ang ating Panginoong Yesus, no, so nagpakita ang anghel, no, sa mga shepherds, no, sa mga pastol, at sabi doon, eto na talagang papuri sa Diyos sa kaitasan. Amen? At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Amen. Glory to God in the highest. So in other words, Jesus is the Prince of Peace. Amen. Nung ipinanganak ang ating Panginoong Yesus, siya ang kapayapaan. Amen. Kaya kailangan mo si Jesus, kapatid. Sa lahat, ulitin ko, sa lahat ng pieces ng armor of God, dito nakatuon yan, no, nakapoint yan sa ating Panginoong Jesus. Amen. So, you have to share the Word of God dahil tunay nga kailangan ng mundo, kailangan ng tao ang kapayapaan. Akala mo lang, no, kung minsan kasi ang kanilang kapayapaan ay nandoon sa kanilang mga tinatangkilik. Kumbaga, merong kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoon. Sabi doon, the peace that passeth all understanding, na hindi mo maintindihan, no? Na talagang nagkakaroon ka ng peace, nagkakaroon ka ng kapayapaan, no? Na anuman yung mga nasa paligid mo na magugulo, may peace ka pa rin. No, yun ang naging difference, no, nung ako ay nakakilala sa Panginoon. May joy, may peace, no, na talagang alam mong ang Diyos lang ang nagbibigay nito. Amen? Number 4, sabi dito, above all, taking the shield of faith with which you will be able to quench all the fiery darts of the wicked one. Amen. So sabi dito, kailangan ng pananampalataya. Amen. The shield of faith. No?
So, ito yung, ah, kumbaga, hindi mo sinusuot, kundi panangga mo. The shield of faith. Amen. Yung talagang sinasangga mo, panangga mo, at pamatay mo sa lahat ng nagliliyab na palaso ng kaaway or ng masama. Amen. So alam naman natin, we have to have faith in God. Amen. Sabi sa Hebrews chapter 11 verse 1, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things unseen. Ang pananampalataya ay katiyakan, tiyak ka na mangyayari ang ating mga inaasahan. Amen. Yun ang pananampalataya, may inaasahan ka pero tiyak ka na. Amen, na mangyayari ito. At paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Kumbaga tayo kasi ay sanay, to see is to believe, no? Pero kailangan manindigan ka, no, na may plano ang Diyos sa buhay mo, may magandang gagawin ang Diyos sa buhay mo kahit hindi mo pa nakikita. Amen. Kung ang tahanan mo ay magulo, maraming problema, ay just have peace, no? God is working in your situation. Be at peace, magkaroon ka ng pagtitiwala sa ating Diyos na may gagawin siya. Even if it takes years, no? Kumbaga, marami akong mga prayer request na even if it takes years, no? Talagang naikwento ko na yung sa mga pamangkin ko, pero nakita ko na nangyari at nakakatuwa talaga. Amen? So, kumbaga, magkaroon ka ng pananampalataya, kumbaga, because good things come from God. Nagmumula yung mga mabubuting bagay sa ating Diyos. Amen. At kapag ikaw ay nananalig, you are trusting, no, in the promises of God. They are yes and amen. Pero hindi ko pa natatanggap. Pastora, just wait. No? Kailangan mo talagang, kumbaga, persevere. Patience, no? May plano ang Diyos. Ang sitwasyon ko ngayon ay magulo, hindi maganda, no? So, kailangan mo lang magkaroon ng pananalig that there is a God who is in control of everything. May Diyos na talagang kontrolado niya ang lahat. Amen? Kahit nga yung namatay na nga, pagpatay na, kung minsan talagang wala ka ng hope, hopeless na, no? Nakita natin, no, na talagang patay na nga si Lazarus, wala nang pag-asa doon. Pero kay Jesus, walang imposible. There are times na wala ka ng pag-asa, patay na ang sitwasyon, patay na para sa iyo. No, yung sitwasyon mo hindi na maganda, pero may pag-asa pa rin sa ating Panginoong Jesus. Amen? Kaya nga, sabi dito, have, kumbaga, the shield of faith. You lose faith in God. Nagkakaroon ka ng, yun kasi ang gusto ng dyablo. The devil is not after your trouble. Kumbaga, siya ang nagbibigay sa iyo ng mga problema. Kung minsan ikaw ang gumagawa ng sarili mong problema at gustong-gusto yan ng dyablo, na nagkakaroon ka ng problema, nagugulumihanan ka, pero hindi siya, wala siyang pakialam sa problema mo. Ang gusto lang niya ay mawalan ka ng pananampalataya sa Diyos. Dahil kapag nawalan ka na ng pananampalataya sa Diyos, wala ka na, hindi ka na hopeful, hopeless ka na. At kapag naging hopeless ka na sa buhay, ikaw na ang pinakakawawa. Nadi-discourage ka na, kumbaga, nade-depress ka na to the point na ayaw mo nang mabuhay dito sa mundo. Na sa buhay natin dito sa mundo, as long as we focus our eyes on Jesus, patuloy ka pa rin na magkakaroon ng kapayapaan, patuloy ka na magkakaroon ng talagang yung hope, na talagang yung faith mo nandoon, hope against hope, no, na talagang kahit wala kang nakikita, na talagang vague sa iyo ang future mo, pero God holds your future. Amen? Ang Diyos pa rin ang may plano ng lahat. Amen. Dahil ang gusto ng dyablo, mag-doubt ka. Yun lang naman ang gusto ng dyablo na hindi ka maniwala sa Diyos at magkaroon ka ng pagdududa, no, sa Diyos. Pero as long na tayo ay nasa Panginoon, kapatid, isuot mo yan, no, the shield of faith,
No, paano ka nagkakaroon ng pananampalataya? Siyempre, by listening to the Word of God. Faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Hindi ka lang makikinig ng isang beses, hindi ka lang makikinig tuwing linggo, no, 40 minutes na pakikinig ng salita ng Diyos. Amen, hindi. Magbasa ka, no? Kung ayaw mong magbasa, merong audio Bible. Kung hindi pa rin, ang dami na ngayong napapanood, no? Sa YouTube, ang dami nang napapanood dyan. Kaya, be resourceful para maging matatag ka. Matatag ang iyong pananampalataya. Amen. So, ang gusto ng Panginoon, lagi mong suot yan. Tapos na ang battle. No? Tapos na ang laban. We are on the winning side, sabi ng ating Panginoong Yesus. Pero kailangan mo pa rin isuot. Kasi nga sabi doon, the fiery darts. No? Kumbaga, yung talagang nagliliyab na palaso ng kaaway. Imagine, nagliliyab yan na palaso ng kaaway. At talagang pananggam mo kapag dumarating na, sinasangga mo yan, pinapatay mo yung palaso na yun because of your faith, dahil sa iyong pananampalataya. Hallelujah. Number 5, the helmet of salvation. And take the helmet of salvation and the sword, the helmet of salvation muna. So, eto, syempre, yung helmet ng kaligtasan. Amen? Alam naman natin na kailangan natin ito. Kailangan mo, kapatid, na maintindihan na talagang ikaw ay ligtas na. Amen? Malala ko pa, sabi nga nila, yung mga nagba-Bible study dati, kapag nagba-Bible study na sa isang Christian family, pero kapag pinag-usapan ang kaligtasan, nagdududa pa rin sila kung sila ay ligtas na. Ito ang mahalaga, the helmet of salvation. Napakahalaga nito. Bakit kaya ito helmet? To protect your head, to protect your mind. Amen. Dahil nandoon yung mga lies of the devil, yung kanyang mga kasinungalingan, lalo na kapag ikaw ay nagkasala. No, yes, we are still in this world. There are times na nagkakasala ka at talagang the devil will condemn you. Iko-condemn ka niya at sasabihin, wala ka ng kaligtasan, wala ka ng pag-asa. Pero kapag naiintindihan mo, no, na si Jesus ang kaligtasan mo, yung kaisipan mo na proprotektahan, na talagang ikaw ay ligtas pa rin. Lalo na kapag ikaw ay nagkasala, sabi nga, confess your sins. No? Sa 1 John 1:9, no, talagang i-confess mo, humingi ka ng tawad at talagang sa Panginoon. Amen. Na talagang dapat din naman ay totoo sa puso mo 'yon. Paano naman yung paulit-ulit na lang na ginagawa? No? Wala na ba yung ligtas ka pa rin ba? Amen. Ligtas ka pa rin ba? Paulit-ulit mong ginagawa ang kasalanan, kapatid. Sabi nga, yung salvation na ating natanggap is not only a salvation from hell, it's also a salvation from sin. Kumbaga, dapat kung ikaw ay suot mo yung helmet of salvation, sa totoo lang, kung totoo kang Kristiyano, aayaw ka sa kasalanan. Kapag ang isang isda ay napunta siya sa lupa because ang kanyang habitation, doon siya nakatira sa tubig at bigla siyang pumunta sa lupa, anong gagawin? Ano ang mangyayari? Mamamatay siya dahil hindi yun ang kanyang habitation, hindi yun ang kanyang tirahan. Ang isang Kristiyano, kapag ikaw, totoo na tinanggap mo ang ating Panginoong Jesucristo, ano man ang pagyaya sa iyo, ano man yung mga temptation na ipinapakita sa iyo ng kaaway, wala na para sa iyo. Totoo po yun. Amen? Siguro sasabihin ng iba, pilosopo yan. No, hindi. Amen? Because if you are a true Christian and Jesus is in you, you are saved from sin. Kumbaga, iba na yung habitation mo, iba na yung ginagalawan mo, iba ka na. Amen? Dati, lumalangoy ka, doon ka nakatira sa kasalanan. Pero nung tinanggap mo ang ating Panginoong Yesus, nagkaroon ka ng kaligtasan. Kapatid, kapag ikaw ay lumayo pa sa ating Panginoong Yesus, no? At tumira ka sa kasalanan na ulit, mamamatay ka. Kaya nga, kung totoo kang tumanggap sa Panginoon, definitely, kumbaga, aalis ka, no, sa kasalanan. Amen? Dahil yung mind mo, no, kumbaga, iba na ang iyong kaisipan. Right thinking, kumbaga, matuwid na ang iyong kaisipan. Kaya nga,
ang isang Kristiyano, amen, na talagang nasa Panginoon, talagang nagiging matatag yan, no? Dahil sa Panginoon, hindi sa kanyang kagagawan. Dahil nandun siya, no, sa habitation ng ating Panginoon. Nandun siya sa tirahan ng ating Panginoon. Amen. At pinapatatag siya. Amen. So, alam naman natin, lahat po tayo ay makasalanan. Nagkasala naman tayo lahat eh. No one is perfect. Pero nung nakilala natin ang ating Panginoon, napakaganda, no, ng buhay na ibinigay niya sa atin. Amen. Niligtas niya ako from darkness to light. No, nung talagang wala tayong kapag-asa noon, nandun tayo sa kadiliman, pero iniligtas niya tayo at dinala niya tayo dito, no, sa liwanag. Amen. So, we have joy kapag alam mo na ligtas ka na. Siyempre, alam naman natin na ang buhay natin dito sa lupa ay pansamantala lamang. So, we have to be assured, kapatid, na ligtas ka. Amen. Siyempre, like nung January 1, biglang lumindol. Sinong mag-aakala, no, sa mga taong nandoon na yun na yung panahon na sila ay tatayo before God. They will stand before God. Hindi natin alam kung kailan din may mangyayari dito sa Pilipinas. Amen? No one knows. Only God holds our future. Kaya nga, magsigurado ka na. Amen? Kailangan alam mo na ligtas ka at alam mo dapat na sumusunod ka dapat sa Panginoon. Amen? So, every time na ang isang Kristiyano ay pumunta sa maraming mga makasalanan para ipangaral ang salita ng Diyos. Amen. Hindi para makatulad siya doon. Dahil iba na nga ang kanyang tinitirhan. Iba na ang kanyang habitation. Hallelujah. Praise the Lord. And the sword of the Spirit, which is the Word of God. Hallelujah. So, kailangan mo talaga, ito rin yung sword, yung tabak, no, na talagang tabak na kaloob ng Espiritu sa makatuwid ang salita ng Diyos. Amen. Ito yung panlaban mo talaga sa kaaway. Pero hindi naman ibig sabihin na offensive ka, hindi naman ibig sabihin na habulin mo ang kaaway. Amen. But you have to have the sword of the Spirit, which is the Word of God. Kumbaga 20 years ka ng Kristiyano, hindi mo pa alam kahit isa sa mga promises ng Panginoon, dapat may alam ka. Amen, dapat nagbabasa ka, dapat nagme-memorize ka ng salita ng Diyos, that every time na merong dinidikdik ang kaaway sa kaisipan mo, ay talagang merong Word of God na masasabi mo. Amen? Sabi nga sa Hebrews chapter 4 verse 12, ang salita ng Diyos, sabi dito, ay buhay at mabisa. The Word of God, talagang it's alive, quick and alive. Sabi, buhay, alive at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Amen. Sharper than any two-edged sword. That is the Word of God. Imagine ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos. The world was framed. Ang mundo ay nalalang, no, sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya use the Word of God sa buhay mo. Amen. Sa mga anak mo, kaya may power ang salita. Every time you say, kapag nagsasalita ka ng hindi maganda sa mga anak mo, sana hindi na kayo nagsasalita ng hindi magaganda. May power yan. Magmamanifest yan. Amen. Kaya sabi ko, how much more the Word of God? Sabi, mabisa at buhay ang salita ng Diyos. Kaya kapag ito ang shinare mo, lalo na sa mga nangangailangan, if you share the Word of God, because you know it is powerful, you believe in your heart because you have faith in the Word of God, may mangyayari sa nakakapakinig nito. Amen? The Word of God cannot be resisted. Why? Hindi mo naman salita yun. It is the Word of God. Amen? At hindi hahayaan ng Diyos na yung binitawan mong salita ay hindi magbubunga sa kanilang puso. Amen. Kaya bakit ka ba na born again? Bakit mo nakilala ang ating Panginoon? Hindi ba nakapakinig ka, may nag-share sa iyo, may nag-Bible study sa iyo, at ang shinare nila ay ang salita ng Diyos? Kung siguro shinare lang nila yung mga buhay nila, amen, siyempre nakakatulong din yung mga testimonies, pero mas mahalaga talaga ang salita ng Diyos. Bakit? Sabi dito,
Ito'y tumatagos, maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu. Amen. Tumatagos talaga ang salita ng Diyos. Every time you read the Word of God, there are times napapaiyak ka. Bakit? Tumatagos yan sa puso mo. There are two. Sabi nga there are two, kumbaga the word translated, yung Word of God, the Word of God is translated, pwedeng logos, it is the written word. Ito, binabasa mo, logos. At yung isa ay rema, spoken word. Yun bang kapag binabasa mo ang salita ng Diyos, amen, syempre alam naman natin tayong lahat ay marunong magbasa. Amen. At kapag ikaw ay nagbabasa, at nananalangin talaga sa Panginoon, Banal na Espiritu, turuan mo ako, i-guide mo ako sa pagbabasa ng yung mga salita. Magugulat ka na lang, may revelation ang Panginoon sa iyo, and that is the rema. Iba-iba kung minsan ang revelation ng Panginoon. That there are times na kapag ikaw nababasa mo ang promises ng Panginoon, naiiyak ka, and that is the rema word of God. It is a still small voice na talagang tumatagos sa puso mo na mahal ako ng Diyos at may plano ang Diyos sa buhay ko. Amen. So, iba-iba. As you read the Word of God, as you listen to His Word, magugulat ka na lang. Merong pinaparating ang Diyos sa puso mo, sa buhay mo. Hallelujah. At sabi dito ng mga kasukasuan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. Just imagine the Word of God, yung salita ng Diyos, pumapasok yan sa kasukasuan mo at buto. Amen? Kaya nga, declare the Word of God sa health mo. No? By your stripes, Lord, I am healed. Amen? Yan ay salita ng Diyos. Kaya saan pumapasok yan? Sa kasukasuan mo, sa buto mo. Kaya nga sabi, declare the Word of God. Amen? Kung lahat yung mga healing scriptures, kung meron kang sakit, i-declare mo yan. Amen? Dahil mabisa yan, sabi, mabisa and alive, buhay. At sabi doon, pumapasok yan sa kasuan mo at buto. Kaya nga, it is best to know the Word of God, to know the promises of God, and declare it to your life. Declare it to your family. Hallelujah. Kailangan maintindihan natin na napakahalaga ng salita ng Diyos. Alam niyo po ba, ang salita ng Diyos ay si Jesus. Amen? Jesus is the Word. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word became flesh, sabi doon sa John. Amen? And dwelt among us. Sino ba ang nagkatawang tao? Ang Diyos ay nagkatawang tao, at si Jesus yon. Amen. At naiintindihan ng Diyos ang ating nararanasan. Ano man ang nararanasan mo, kapatid? There are times kung minsan hindi naiintindihan ng mga kasambahay mo, hindi naiintindihan ng pastor mo, amen, pero mas naiintindihan yan ng Diyos. Kaya kanino ka lalapit? Walang iba kundi sa ating Panginoong Jesus. So, sa lahat, no, the whole armor of God, it points to Jesus. Kaya nga kailangan mo talaga si Jesus sa buhay mo. Nagiging matatag ka, masaya ka, joyful ka dahil si Jesus ang nangunguna sa buhay mo. Just imagine you are being quickened by the Holy Spirit dahil nga si Jesus. Ang banal na Espiritu ay unlimited Jesus. Amen. Si Jesus ang napaparangalan. Amen. Hindi ba ang ating Panginoong Yesus ay umakyat na sa langit at nung nandito ang ating Panginoong Yesus, kung nandun siya, for example, sa Antipolo, sa bayan, wala si Jesus dito dahil siya ay tao. Pero nung siya ay umakyat, si Jesus ay nandun sa lahat ng lugar because of the Holy Spirit. Amen. So, kumbaga, nakakatuwa, nakakagalak na alam natin na walang mahirap sa ating Panginoong Jesus. At ang pinakahuli, sabi dito, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, being watchful to this, and with all perseverance and supplication for all the saints. Lagi kang manalangin. No? In other words, kapag suot ko na ba yung whole armor of God, hindi na ako mananalangin, dapat lagi kang nananalangin. Amen? Kailangan mo, pray without ceasing.
Sabi nga doon sa Thessalonians na lagi kang dapat nananalangin. Amen, saan ka magpunta, manalangin ka. Call unto me dahil kailangan mo. Amen. Sabi nga ng isang mangangaral, kapag siya ay sa isang warrior daw, ay merong walkie-talkie. O that's, kumbaga, parang nananalangin ka, no? Sa commander mo na, kumbaga, magpadala ka, no? Magpadala ka ng mga kasama ko para lumaban. So, as you pray unto the Lord, nandoon talaga, no, yung tugon ng Panginoon. Kung ano man yung pangangailangan mo, ire-rescue ka na. Ire-rescue ka niya dahil nga kinakausap mo. Amen? Sa ngayon, ang dali-dali na lang, no? May cellphone ka lang. Siguro ngayon, ang labanan is, pag may cellphone ka, reinforcement ba? Kung kailangan mo ng reinforcement, o tatawag ka lang. Amen. Ganon din sa atin. Kung kailangan natin ng reinforcement ng mga angels, sabi doon, I will charge my angels to you. Kumbaga, I will send my angels to you. Kaya nga, every time na lalabas kayo sa inyong tahanan, huwag niyong kalilimutan na manalangin dahil hindi mo alam kung ano ang gagawin ng kaaway. Ang kaaway, sabi nga, ay talagang tinatarget. Siyempre, sino pa ang kanyang tinatarget? Ang mga Kristiyano. Kaya nga, maging matatag ka. Paano ka magiging matatag? Be strong in the Lord and in the power of His might. Isuot mo ang whole armor of God, ang baluti ng Diyos. Sabi dito sa verse 19, and for me that utterance may be given to me, that I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel, for which I am an ambassador in chains, that in it I may speak boldly as I ought to speak. Sabi ni Pablo, ako rin nangangailangan ng panalangin. Ang bawat isa sa atin ay nangangailangan. We need the prayer of others. Kailangan natin ng panalangin. Hindi ba kapag may problema ka, talagang tatawag ka, lalo na sa mga kakilala mo, no, na talagang nananalangin para sa iyo, tatawag ka para manalangin para sa iyo. Ganon din ang sabi ni Pablo, kailangan ko rin ng panalangin ninyo, that I may become bold, maging matapang ako na ipangaral ang salita ng Diyos. Sabi doon, hindi ka matatakot. And this is also our prayer. Amen? Huwag tayong matakot, no? Lalo na kapag ikaw gusto mo na ipangaral ang salita ng Diyos sa boss mo, pero nagkakaroon ka ng fear, you need the boldness of the Holy Spirit and you have to pray. Malala ko pa po, syempre, kapag boss kasi, syempre, boss yon. Pero kailangan mo talagang i-share. Maalala ko na sharean ko, no, yung boss ko bago siya mamatay. At iba yung joy. Meron ding nag-ask sa akin, alam kong may cancer siya noon, pero hindi ako nakapunta para i-share ang Word of God. Na nasasaktan ako. Amen. Kaya ngayon, kapag may tumawag, lalo na kapag malapit nang mamatay, tinatawagan ko na lang at talagang sineshare ko ang Word of God kesa magsisi ka. Naranasan nyo yon? Na talagang hindi kailangan pastor ang mag-share ng Word of God. Kaya nga sinasabihan kayo dito, kung si Pablo nangangailangan ng panalangin to be bold para maging matapang, amen, kailangan nyo rin na manalangin sa Diyos. Amen. Na talagang saan man kayo sitwasyon, lalo na kung mga kamag-anak nyo na nangangailangan ng salvation, ipanalangin nyo na siya. Huwag nyo nang tawagin ng mga pastor. Amen. Dahil may boldness kayo, may tapang kayo because of the Holy Spirit in you. Amen. So basahin na lang po natin yung greetings ni Pablo. But that you also may know my affairs and how I am doing, Tychicus, a beloved brother and faithful minister in the Lord, will make all things known to you, whom I have sent to you for this very purpose, that you may know our affairs and that he may comfort your hearts. Peace to the brethren and love with faith from God the Father and the Lord Jesus Christ. Grace be with all those who love our Lord Jesus Christ in sincerity. Amen. So, greetings lang yan ni Pablo. Amen. So, kumbaga, kapatid, 2024, para sa akin, still is the best year. Amen. Kumbaga, marami mang mga nababalitaan tayo
alam natin, hindi hawak ng tao ang future mo. Hindi hawak ng tao ang mundo. Kahit sinasabi nila na yung mga mayayaman, nagkaka-collab na sila para gumawa ng hindi mabuti sa mundo. Kapatid, isipin mo, hindi sila Diyos. Amen? At ang Diyos na pinaglilingkuran ko, ang Diyos na pinaglilingkuran natin, bakit ka naglilingkod? Dahil alam mo na siya ang nag-iisang Diyos. Amen? Wala siyang katulad. Amen? Walang imposible sa ating Panginoon ngayong 2024. Amen? Hallelujah! Hallelujah! Let us rejoice! Amen. Kristiyano ka na kasama mo si Kristo. Kaya nga sabi doon, maging matatag ka. The battle is over. Tinapos na ng ating Panginoong Jesus. Hallelujah. At binabantayan niya tayo. Amen. To God be all the glory. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Kapatid, kung ikaw ay nakakapanood ng live streaming na ito, kailangan mo si Jesus. This 2024, you need Jesus in your heart. At mahal ka niya. Amen. Siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Amen. Para sa iyo. Kapatid, i-focus mo ang iyong mga mata, ang iyong kaisipan sa ating Panginoong Jesus. Sumunod ka sa maikling panalangin na ito bilang pagtanggap mo sa ating Panginoong Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. God knows your heart. God knows kung ano ang iniisip mo sa oras na ito. Hindi ko alam ang kalagayan mo. Pwedeng ikaw ay nade-depress, nagugulumihanan, wala kang pag-asa, wala kang kapayapaan, wala kang joy, wala kang kagalakan. Ang katugunan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Kapatid, sumunod ka sa maikling panalangin na ito. Panginoong Yesus, Panginoong Yesus, patawarin mo po ko patawarin mo po ako sa lahat ng pagkakasala ko. sa lahat ng pagkakasala ko. At sa oras na ito, At sa oras na ito, ngayong 2024, ngayong 2024, binubuksan ko ang aking puso. binubuksan ko ang aking puso. Pumasok ka. Pumasok ka. Tinatanggap kita Tinatanggap kita bilang Panginoon ko bilang Panginoon ko at sariling tagapagligtas. at sariling tagapagligtas. Maghari ka Maghari ka sa buhay ko. sa buhay ko. Baguhin mo ako. Baguhin mo ako. Amen at amen. Amen.